Sa isang payapang bayan sa probinsya ng Batangas, kilala ang isang magkambing, goat farmer, bilang matulungin at bukas palad. Madalas siyang naghahatid ng mga residenteng maisakit sa mga ospital sa labas ng bayan para sa mabilisang gamutan. Ngunit sa likod ng simpleng kulungan ng mga kambing, natuklasan ng mga pulis ang mga kahina-hinalang aktibidad na nagtuturo sa isang madilim na negosyo, ang pagbebenta ng internal organs ng tao. Paano naging krimen ang pagtulong at kailan nagsimula ang lahat? Dumating ako sa bayan ng hindi pa gaanong mataas ang araw. Mababa pa ang hamog, nakakapit sa mga puno at bubong ng mga bahay, tila may sadyang tinatakpan. Bumagal ang takbo ng sinasakyan kong patrol car pagpasok sa makipot na kalsadang bato. Walang palatandaan ng pagsalubong. Wala ring hinala mula sa mga taong nadadaanan ko. Lumingon lang sila saglit at bumalik sa kani-kanilang gawain. Tila ba walang halaga ang presensya ko? Ako si Efren. Isang pulis na nakatalaga para sa routine monitoring sa mga liblib na bahagi ng Batangas. Sa papel, magaan lang ang trabahong ito. Walang report ng malaking krimen, walang gulo at mababa ang crime rate. Pero yun mismo ang hindi nagpapakalma sa akin. Tinuro sa akin ng karanasan ang isang simpleng bagay, ang lugar na masyadong malinis ay madalas na nagtatago ng dumi sa lugar na hindi nakikita. Ipinark ko ang sasakyan sa harap ng barangay hall at bumaba habang inaayos ang uniforme. Malamig ang hangin sa umaga, tumutusok sa balat, dala ang amoy ng basang lupa at damo. Sinalubong ako ng kapitan ng may mainit na ngiti na mukhang tapat. Nag-usap kami sandali tungkol sa seguridad, kabuhayan ng mga residente, at mga regular na social activities. Lahat ay mukhang ideal, masyadong ideal. Sa usapang iyon, isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit ng may paghanga, isang magkambing. Tinatawag siyang mabait, matulungin at bukas palad ng mga residente. Madalas siyang tumulong sa mga may sakit, nag-aasikaso ng referral sa labas ng bayan, at nag-aabono pa sa pamasahe. Sa isang bayan na limitado ang access sa health services, itinuturing na bayani ang tulad niya. Nakinig ako ng hindi sumisingit, nagtatala sa isip, hindi sa notebook. Ang pulis na masyadong mabilis magsulat ay madalas na nakakaligtaan ang mga maliliit na detalye. Mas gusto kong magmasid ng mukha, galaw ng katawan, at patlang sa mga pangungusap. Walang kakaiba sa pagkukwento ng kapitan. Natural ang lahat. Pero may isang maliit na detalye na nagpaangat ng kilay ko. Halos lahat ng tulong medikal ay kinabibilangan ng biyahe palabas ng bayan, hindi lokal na gamutan. Pagkapaalam, naglakad ako sa baryo. Nakahanay ang mga kulungan ng kambing sa ilang lugar, karamihan ay simple lang. Ang iba naman ay mukhang mas inaalagaan. Sa malayo, nakita ko ang isang bakahan na mas malaki kaysa sa iba. Maayos ang gusali, matibay ang bakod, at may closed van na nakaparada sa gilid. Hindi naman kakaiba sa isip ko. Ang matagumpay na bakahan ay talagang nangangailangan ng logistics. Hindi ako lumapit agad. Pinili kong umupo sa isang maliit na karinderya, umorder ng Barako coffee, at nagpanggap na dayo na napadaan lang. Mula doon, inobserbahan ko ang paligid. Mabagal ang takbo ng buhay sa baryo. Pumapasok ang mga bata sa eskwela, nagsasampay ang mga nanay, at papunta sa bukid ang mga magsasaka. Lahat mukhang normal. Pero nang magtatanghali na, lumabas ang closed van mula sa bakahan at humarurot papuntang highway. Itinala ko ang oras sa isip ko. Hindi dahil kahina-hinala, kundi dahil hindi tugma sa ritmo ng baryo. Ang delivery ng hayop ay karaniwang ginagawa ng madaling araw o bago magtakip silim. Bihirang tanghali. Ulit, hindi ito ebidensya, kutob lang. Nang maghapon, binisita ko ang Rural Health Unit, ED. Hindi ako pumunta bilang investigador, kundi bilang otoridad na gustong siguraduhin na maayos ang pasilidad. Malugod akong tinanggap ng staff. Nagkwentuhan kami tungkol sa supply ng gamot, medical staff, at dami ng pasyente. Sa simpleng usapan, may narinig akong reklamo. Maraming pasyente ang mas gustong magpa-refer sa labas ng bayan kahit hindi naman malala ang kondisyon nila. Umuwi ako sa maliit na transient house ng gabing iyon na puno ang isip ng mga hindi nakasulat na tala. Walang krimen na nakita ko ng araw na iyon. Walang dugo, walang sigawan, walang report. Pero ang katahimikan ng baryong ito ay parang ibabaw ng tubig na nagtatago ng kung ano sa ilalim. Bilang pulis, trabaho ko hindi lang ang humuli ng salarin,
kundi ang kilalanin ang mga senyales bago lumabas ang krimen. Tumingin ako sa langit mula sa teras. Maliwanag ang mga bituin, lumalamig na naman ang hangin. Sa loob-loob ko, nangako ako sa sarili ko, hindi ko guguluhin ang katahimikan ng baryong ito nang walang matibay na dahilan. Pero kung may katotohanang tinatago sa likod ng kabaitan, hahanapin ko ito ng dahan-dahan, tahimik at walang pasabi. Kinabukasan, hindi ako bumalik sa baryo. Pumunta ako sa police station ng munisipyo, isang lumang gusali na kusam ang pader at amoy lumang papel. Ginawa ko ang desisyong ito hindi lang dahil sa hinala, kundi dahil sa isang nakasanayan na laging kong sinusunod. Kung may kakaiba sa field, madalas na nasa mga papel ang sagot. Binuksan ko ang mga lumang file, hindi crime reports, kundi administrative records na bihirang galawin, medical referrals, permit ng sasakyan, at non-commercial traffic reports. Dahan-dahan kong binuklat ang bawat pahina hanggang sa tumigil ang mata ko sa isang pattern. Masyadong madalas lumabas ang pangalan ng baryo sa record ng mga referral palabas. Hindi kapansin-pansin ang dami, pero consistent, parang patak ng tubig na kalaunan ay bumubuo ng sanaw. Sumandal ako sa upuan at bumuntong hininga. Hindi dapat nagpo-produce ng ganito karaming referral ang isang maliit na baryo. Lalo na't karamihan sa mga pasyente ay nasa stable condition nung umalis, hindi emergency, hindi critical. Pero ang medical follow-up ay nagpapakita ng mas komplikadong procedure. Kinopya ko ang data sa personal notebook ko. Hindi para i-report. Hindi pa. Gusto kong siguraduhin na hindi lang ito system error. Nang tanghali, bumalik ako sa LA. Iba na ang approach ko ngayon. Hindi ako nagtanong, nakinig ako. Ang simpleng kwentuhan sa isang nurse ay nagbukas ng maliit na siwang. Nagreklamo siya tungkol sa mga form na madalas hinihingi ulit ng tagalabas. Hindi ospital, kundi middleman sa pag-aasikaso ng referral. Tinanong ko kung sino ang middleman. Nag-alangan siyang sumagot. May mahabang patlang bago muntik nang mabanggit ang isang pangalan, tapos ay binawi dahil sa takot. Hindi ko pinilit. Ang pulis na masyadong mapilit ay nagsasara lang ng pinto. Pagkalabas ng ihi, umupo ako sa sasakyan nang hindi pinaandar ang makina. Nanginginig ng bahagya ang kamay ko, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bagong realisasyon. May sistemang tumatakbo ng maayos sa likod ng lahat ng ito. At ang maayos na sistema ay hindi binuo ng iisang tao nang walang suporta. Mas maagang dumating ang problema kaysa sa inaasahan ko. Pagbalik ko sa transient house ng hapong iyon, may lalaking hindi ko kilala na nakatayo sa tapat ng kwarto ko. Simple ang suot, ordinaryo ang mukha, pero matalim ang tingin. Binati niya ako gamit ang pangalan ko. Hindi iyon bating pangkaibigan, babala yun. Hindi siya nanakot. Ipinayo lang niya na huwag na akong magpagod sa lugar na ito. Sabi niya, ligtas na naman daw. Hindi na kailangan ng sobrang pagbabantay. Sumagot ako ng maikli, pinanatiling neutral ang tono. Pero pag alis niya, may isang pangungusap na naiwan sa isip ko. Hindi lahat ng kabaitan ay kailangang usisain. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Walang tigil ang isip ko sa pagbuo ng mga impormasyon na hindi pa magkakaugnay. Nagdesisyon akong gawin ang isang bagay na wala sa official procedure, paghambingin ang medical records ng tao at records ng bakahan. Biglang pumasok sa isip ko ang ideyang iyon parang kidlat. Kung ang medical assistants ay nagbabalak kayo bilang aktibidad ng bakahan, siguradong may administrative intersection. Kinabukasan ng umaga, pinuntahan ko ang kinaukulang ahensya sa dahilang cross-inspection. Hiningi ko ang access sa livestock health report sa lugar. Hindi lahat, isang bakahan lang. Tunog reasonable ang dahilan ko, checking ng compliance. Nang mabuksan ang mga dokumento sa harap ko, nanikip ang dibdib ko. Masyadong detalyado ang mga nakatala. Hindi lang bigat, edad, o kondisyon ng hayop. May mga code, schedule, at follow-up notes na hindi karaniwan sa ordinaryong hayop. Ang pattern ay kahawig ng medical report ng tao. Sa puntong iyon, na-realize ko ang isang mahalagang bagay. Hindi lang ito nakatagong krimen. Ito ay panlilinlang na dinisenyo gamit ang malalim na kaalaman sa burokrasya. At ang taong gumagawa nito ay alam na alam kung paano nagtatrabaho ang mga otoridad, pati na kung paano mag-isip ang pulis. Dahan-dahan kong isinara ang folder. Nanlalamig ang mga kamay ko.
Ang problema na kanina ay simpleng pagkabalisa lang, ngayon ay naging sugal na. Kapag nagkamali ako ng hakbang, hindi lang ako mabibigong ibunyag ang krimen, pwede rin akong mawala ng parang bula sa baryong mukhang payapa. Wala pa akong sapat na ebidensya para kumilos. Pero, isang bagay ang sigurado. Mula sa araw na iyon, hindi na lang ako basta monitoring officer. Naging banta na ako sa isang tao. At alam nilang nagsisimula na akong makakita ng bagay na dapat ay manatiling tago. Mula ng umagang iyon, alam kong hindi na one-way ang pagmamasid ko. Bawat hakbang ay parang may nakasunod, hindi harap-harapan, kundi sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago na mahirap ipaliwanag. Tumutunog ang telepono sa kwarto pero walang sumasagot. Ang residenteng kahapon ay pala kaibigan, ngayon ay yumuyuko na kapag nakakasalubong ko. Pati ang parking attendant na madaldal noon, biglang ayaw nang tumingin sa akin. Hindi ako nagpanik. Hindi bago sa akin ang ganitong pressure. Pero ang kaibahan ng sitwasyon ay ang lokasyon. Masyadong maliit ang baryo para sa ganitong psychological game, at ibig sabihin nun ay may taong may malaking interes na patigilin ako. Nagpasya akong lumabas muna ng lugar pansamantala, hindi para tumakas, kundi para palawakin ang pananaw ko. Pumunta ako sa referral hospital sa labas ng probinsya, kung saan nakatalang sumailalim sa follow-up procedure ang ilang residente. Pumunta ako ng walang uniforme, dala lang ang personal V. Sa ganung lugar, pader lang ang uniforme. Sa medical record section, nakipagkwentuhan ako sa isang admin staff. Hindi niya ako kilala bilang pulis, kundi bilang kamag-anak ng pasyente na gustong maintindihan ang referral system. Sa usapang dumadaloy ng dahan-dahan, natuklasan ko ang katotohanang nagpainit ng batok ko. Ang ilang pasyente mula sa baryong iyon ay may kumpletong initial files, bago pa man sila dumating. Nandoon na ang lab results, blood type compatibility, at resulta ng follow-up check-up tila ba nagawa na ang eksaminasyon sa ibang lugar. Hindi na ako nagtanong pa. Alam ko kung kailan hihinto para hindi maghinala. Pero pag alis ko ng ospital, mabigat ang pakiramdam ko. Pinatibay ng katotohanang iyon ang pinakamasamang hinala. Nakolekta na ang medical identity ng mga residente bago pa man sila magkasakit ng malala. Hindi ito reaksyon sa emergency. Ito ay plano. Sa biyahe pabalik, puno ang isip ko ng isang tanong na paulit-ulit. Paano makokolekta ang ganun kadetalyadong data ng walang sapat na pasilidad? Isa lang ang sagot, may proseso ng seleksyon na tumatakbo ng palihim, nagpapanggap na tulong. Nang hapon, bumalik ako sa baryo gamit ang ibang daan. Hindi ako dumiretso sa tinutuluyan ko. Naglakad ako sa siksikang residential area. Doon ko nakatagpo ang isang matandang lalaki na nakaupo mag-isa sa teras. Nagkwentuhan kami tungkol sa panahon at ani. Hindi ko binanggit ang tungkol sa investigasyon. Pero biglang sinabi ng matanda nang hindi tumitingin sa akin na ang ilang taong dating madalas tulungan ay hindi na bumalik sa dati. Buhay sila, sabi niya, pero parang nawala ng kung ano na hindi maipaliwanag. Simple lang ang pangungusap pero sapat na para manikip ang dibdib ko. Na-realize ko na ang baryong ito ay nagtatago ng collective trauma na wala pang pangalan. Nararamdaman ito ng mga tao, pero hindi nila kayang buuin bilang isang kwento. Mas madaling tiisin ang takot sa katahimikan. Lalong naging totoo ang pressure ng gabing iyon. Nakatanggap ako ng text message mula sa unknown number. Maikli ang laman, walang direktang banta, binanggit lang ang lokasyon kung saan ako nakatayo kanina. Nagtapos ang mensahe sa isang pangungusap, alam namin kung saan ka pumupunta. Pinatay ko ang cellphone at naupo ng matagal sa dilim. Bilang pulis, sanay akong humarap sa mga kriminal. Pero, ang harapin ang network na gumagalaw ng walang ingay ay nangangailangan ng ibang antas ng pasensya. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Ang maliit na pagkakamali ay pwedeng magpalaho sa lahat ng ebidensya, kasama na ako. Nagsimula akong ma-realize na ang pangunahing problema ay hindi na tungkol sa pangolekta ng data, kundi pagpapanatili ng kontrol. Gusto nilang mag-react ako, gumawa ng maling hakbang. Pinili ko ang kabaligtaran. Pinaliit ko ang focus sa iisang punto, ang bakahan ng kambing na simulat sa pool ay sentro ng aktibidad. Hindi ko ito pinuntahan, hindi pa. Pinili kong magmasid mula sa malayo, itala ang pattern ng pagdating ng tao, oras ng aktibidad, at uri ng sasakyan.
Ginawa ko ang lahat ng mano-mano, walang gamit na agaw pansin. Sa katahimikan, binuo ko ang malaking larawan. Ito ang punto kung saan tumigil ako sa pag-iisip bilang opisyal na gumagawa lang ng trabaho at nagsimulang kumilos bilang hunter na alam na matalino ang kanyang target. Hindi ko na tinatanong kung totoo ba ang krimen. Tinatanong ko kung kailan ako makakalapit ng sapat para pabagsakin ito nang hindi ako kasamang lumulubog. At sa unang pagkakataon mula nang tumapak ako sa Batangas, nakaramdam ako ng tapat na takot. Hindi takot mamatay, kundi takot na mabigong pigilan ang isang bagay na matagal nang sumisira sa tiwala ng tao sa kapwa. Alam ko na pagkatapos ng puntong ito, wala nang malinis na investigasyon. Ang pagpipilian na lang ay ang magtuloy-tuloy o hayaang mabuhay ang kadiliman. Nagsimula ang umagang iyon sa isang mapait na kamalayan. Hindi na sekreto ang investigasyong ito. Pagmulat pa lang ng mata ko, alam kong may nagbago. Mas mabigat ang hangin, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa kutob na dumadagan sa dibdib. Wala akong nakitang tao sa paligid ng tinutuluyan ko. Pero naramdaman ko ang presensya nila, hindi pisikal, kundi pressure na hindi nakikita na humihingi ng isang bagay. Tumigil ako. Pinili kong kumilos bago sila makahakbang pa. Nang walang pag-aalinlangan, kinontak ko ang nag-iisang kasamahan na pinagkakatiwalaan ko ng buo sa labas ng lugar na ito. Hindi para humingi ng tulong ng hayagan, kundi para ipatago ang kopya ng data na nakolekta ko. Kung may mangyari man sa akin, kahit paano hindi kasamang malilibing ang katotohanan. Pagkatapos nun, gumalaw ako mag-isa papunta sa lugar na iniiwasan ko noon pa, bahay ng isang residente na nakatanggap ng tulong medikal sa pamamagitan ng di-opisyal na paraan. Dumating ako hindi bilang pulis, kundi bilang tagakinig. Noong una, ayaw magsalita ng lalaki. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang tasa. Laging nakatingin sa pinto. Pero pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagkwento rin siya. Sinabi niyang hindi siya kailanman nakaramdam na pinilit siya. Pumunta siya doon na umaasang gagaling. Mabilis ang lahat, masyadong mabilis. Maikling check-up, perma, tapos biyahe. Pagbalik, gumaling nga ang katawan niya, pero may parte sa kanya na parang nawala. Hindi niya alam kung anong kinuha. Basta alam niya, hindi na naging pareho ang buhay niya. Ang pag-aming iyon ay matinding dago. Sa buong panahong ito, hinahabol ko ang salarin pero ngayon ko lang nakita ang epekto ng diretsahan. Hindi nag-iiwan ng bukas na sugat ang krimeng ito, kundi kahawakan na hindi maipaliwanag sa medikal na paraan. At ang ganong klaseng kahawakan ay hindi nakatala sa kahit anong report. Hindi ko pa na-digest ang lahat ng biglang nagbago ang sitwasyon. Pauwi, ginitgit ang motor ko ng ibang sasakyan. Walang sigawan, walang karahasan, tanging malamig na tingin mula sa taong malinaw na gustong siguraduhin na naiintindihan ko ang limitasyon. Huminto ako, huminto sila. Gumanti ako ng tingin ng walang sinasabing salita. Pagkatapos nun, iniwan nila ako na may mensaheng hindi binigkas. Sa puntong iyon umabot sa rurok ang tunggalian. Hindi na ito tungkol sa ebidensya o pattern, tungkol na ito sa hayagang pananakot. Alam nilang palapit na ako at naubusan na sila ng pasensya. Narealize ko na hindi na ako kakampi ng oras. Bawat dagdag na araw ay nangangahulugan ng mas malaking panganib. Hindi lang para sa akin, kundi para din sa mga residenteng hindi pa alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Bumalik ako sa tinutuluyan ko at nilock ng maigi ang pinto. Sa loob ng masikip na kwarto, inayos ko ulit ang lahat ng nalalaman ko. Livestock health records, medical referral data, pag-amin ng biktima, pattern ng sasakyan, lahat ay bumubuo ng isang tuwid na linya papunta sa isang tuldok. Wala nang duda. Tumatakbo ang scheme na ito ng may katumpakan, sinasamantala ang tiwala at kahinaan ng sistema. Pero sa sandaling iyon, hinarap ko ang pinakamalaking dilema sa buong karera ko. Kung kikilos ako ngayon ng walang full support, pwede akong baliktarin sa batas o baka iligpit pa. Kung maghihintay ako ng matagal, magpapatuloy ang krimeng ito. Alin man ang piliin ko, may magiging biktima. Pinili ko ang pinakatahimik na daan, itali ang salarin sa sarili niyang pagkakamali. Nagdesisyon akong huwag habulin ang human transaction, kundi ang administrative loophole na inaakala nilang ligtas. Kung itinatago nila ang tao bilang hayop, ang mismatch na iyon ang pangunahin kong sandata. Nang gabing iyon, nagsimula akong bumuo ng plano para sa entrapment,
hindi malaking operasyon, kundi serye ng maliliit na hakbang na magkakaugnay. Alam kong binabantayan nila ang galaw ko, kaya kailangan kong kumilos na parang taong halos sumuko na. Binawasan ko ang aktibidad, tumigil sa pagtatanong, at nagpakita bilang pulis na pagod na. Sa likod ng lahat ng iyon, hinihintay ko ang isang sandali. Ang sandaling maramdaman nilang ligtas na sila para gumawa ng pagkakamali. Dahil kahit ang pinakaingat na salarin ay nagiging pabaya kapag inakala niyang wala ng banta. Pagkatapos ng mahabang gabi ng pagpaplano, binago ko ang paraan ng pagkilos ko. Hindi na ako nagpakita bilang pulis na gustong malaman ang lahat. Gumanap ako bilang taong dahan-dahang nawawala ng interes. Wala nang pagbisita sa grihi, wala nang open question sa mga residente, at wala nang kapansin-pansing pagtatala. Sadyang hinayaan kong magmukhang bakante ang mga araw ko. Sa likod ng ganong ayos, nagsimula akong magtrabaho gamit ang mas tahimik na pamamaraan. Ibinuhos ko ang atensyon sa isang bagay na hindi napapansin noon, ang logistics trail. Hindi tao, hindi medikal, kundi ang galaw ng mga kargamento na itinuturing na karaniwan ng kahit sino. Hindi nawawala ng tao ang bakahan ng kambing, pero nagsimula akong magbantay ng mas espesipiko, schedule ng labas-masok ng sasakyan na hindi nakatala sa opisyal na report ng livestock shipment. Hindi ako bumuntot, nagtala lang ako mula sa malayo, gamit ang mga neutral positions tulad ng talyer, karinderya, at barangay outpost na bihirang gamitin. Mula doon, nalaman ko na may mga partikular na sasakyan na laging gumagalaw sa parehong araw sa halos parehong ruta. Pero hindi malinaw ang karga. Walang ingay ng kambing, walang amoy ng hayop, puro katahimikan. Nagsimula akong mangalap ng maliliit na impormasyon mula sa mga taong hindi nararamdamang ini-interview sila. Isang bodijero ang nagkwento tungkol sa shipping documents na madalas ipa-revise ng biglaan. Isang driver ang nagreklamo dahil inutusan siyang maghatid ng gamit ng hindi alam ang laman. Walang isa man sa kanila ang nakaramdam na sangkot sila sa krimen. Parte lang sila ng daloy na masyadong malaki para intindihin. Habang tumatagal ako sa pagsisi dito, lalong lumilinaw ang isang pattern. Ginagawa ng bawat isa ang maliit nilang papel nang hindi nakikita ang kabuuang larawan. At doon nakasalalay ang lakas ng sistemang ito. Ginawa ko ang pinakamapanganib na hakbang. Nag-request ako ng administrative audit sa livestock health report sa provincial level. Hindi bilang investigasyon, kundi like audit na madalas binabaliwala. Alam kong malaki ang tsansang makalusot ang request na to nang walang masyadong tanong. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang reaksyon. Wala pang isang araw matapos i-file ang request, nagbago agad ang sitwasyon sa paligid ng bakahan. Bumaba ang aktibidad, tumigil ang labas-masok ng sasakyan, at biglang pinauwi ang ilang trabahador. Nagkunwari silang walang nangyari. Pero para sa akin, yun ang pinakamalinaw na senyales. Tinamaan ko ang sensitibong parte. Imbis na bawiin ang request, lalo ko pa itong pinatibay gamit ang comparative data. Itinugma ko ang oras ng livestock shipment sa schedule ng medical referrals na nangyari noon nang hindi binabanggit ang tao, nang walang inaakusahan. Numero at oras lang. Masyadong pulido ang mismatch para sabihing nagkataon lang. Sa puntong ito, nagsimula akong makaramdam ng ibang bigat sa isip. Hindi takot kundi galit. Galit dahil nakatayo ang sistemang ito sa pagsunod ng mga maliliit na tao na hindi binigyan ng pagpipilian. Galit dahil ang krimeng ito ay nabubuhay hindi sa dahas, kundi sa tiwala. Kailangan kong mag-ingat para hindi labuan ng galit ang paghusga ko. Nang gabing iyon, binuo ko ang pansamantalang dossier. Hindi kumpleto, pero sapat na matibay para ipakita na may manipulasyon ng data sa iba't ibang sektor. Hindi ko pa binanggit ang organ, hindi pa binanggit ang biktima. Hini-highlight ko lang ang discrepancy. Sa mundo ng batas, ang discrepancy ay madalas na mas nakamamatay kaysa direktang akusasyon. At na-realize ko rin ang isang mahalagang bagay. Siguradong binabantayan ng mastermind ang bawat galaw ko. Pero hindi pa sila kumikilos. Ibig sabihin kumpiyansa pa rin sila, at ang kumpiyansang iyon ang magpapabagsak sa kanila. Ito ang naging yugto kung saan tumigil ako sa paghahabol sa anino at nagsimulang humawak ng anyo. Hindi pa malinaw, hindi pa perpekto, pero totoo. Sa unang pagkakataon mula nang tumapak ako sa Batangas, naramdaman kong isang hakbang na lang ang layo ko sa katotohanang mapapatunayan, hindi lang nararamdaman.
Tinapos ko ang araw sa isang tahimik na konklusyon. Ang larong ito ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamalakas, kundi kung sino ang pinakamatyaga. At handa akong maghintay hanggat kailangan hanggang sa lumabas ang pagkakamali ng kusa. Dahil walang sistemang kriminal na talagang sarado, laging may butas. Ang trabaho ko lang ay tumayo ng sapat na malapit kapag bumukas ang butas na iyon. Nagsimula kong mapansin ang pagbabago, hindi sa report o data, kundi sa tao. May pagkabalisa na hindi maitatago ng matagal, kahit ng pinakamaayos na sistema. Nitong nakaraang linggo, hindi na stable ang ritmo ng baryo. Tuloy pa rin ang buhay ng mga tao, pero may manipis na tensyon sa hangin, parang pagpigil ng hininga ng sabay-sabay. Hindi ko na inoobserbahan ang bakahan mula sa labas. Inilipat ko ang focus sa circle sa paligid nito. Hindi ang mastermind, kundi yung mga nasa ilalim niya. Mga taong may alam na sapat para magtrabaho, pero hindi sapat para makaramdam ng seguridad. Isa sa kanila ang nagsimulang gumawa ng maliliit na pagkakamali. Masyadong maliit para ituring na paglabag, pero sapat na malaki para maging tanda ng panik. Late na nasubmit ang shipping documents. Hindi tugma ang stamp sa date. Mukhang nagmamadali ang pirma. Ang mga ganitong bagay ay hindi karaniwang nangyayari sa sistemang sanay gumalaw ng maayos. Nag-file ako ng formal administrative clarification gamit ang patag na lengguwahe at neutral na tono. Walang akusasyon, walang pressure. Yun mismo ang nagpakabog sa kanila. Mas takot ang may sala sa katahimikan kaysa sa galit. Dumating ang sagot ng mas mabilis sa inaakala ko, ipinatawag ako ng hindi opisyal sa isang neutral ground, malayo sa opisina at malayo sa bakahan. Hindi tawag ng pananakot, kundi paanyaya na mag-usap. Sa mundong ganito, ang paanyaya ay madalas na mas mapanganib kaysa babala. Dumating ako ng mag-isa. Ang humarap sa akin ay hindi ang magkambing, kundi isang taong malinaw na gumaganap bilang liison. Maamo ang mukha, pino magsalita, at puro paligoy-ligoy ang mga pangungusap. Nagsalita siya tungkol sa katahimikan ng baryo, tungkol sa importansya ng pagpapanatili ng kapayapaan, tungkol sa kung paanong lahat ay makikinabang kung walang gulo. Nakinig ako ng hindi sumasabat. Habang tumatagal siya sa pagsasalita, lalong lumilinaw sa akin na naiipit na sila. Hindi siya nag-alok ng pera, hindi rin nagbanta. Sinubukan lang niya akong kumbinsihin na tingnan ang lahat bilang administrative misunderstanding. Sumagot ako ng maikli. Sinabi kong trabaho ko lang na siguraduhing tama ang data, wala nang iba, wala nang kulang. Tinapos na pangungusap na iyon ang meeting. Hindi na buo ang ngiti niya noong naghiwalay kami. Mula ng araw na iyon, tumindi ang pagbabantay sa akin. Alam ko dahil hindi na nila tinatago. Ang parehong sasakyan ay nakikita sa iba't ibang lugar. Ang parehong mukha ay lumalabas sa umpukan na dapat ay random. Hindi na ito intimidation, open surveillance na ito. Pero doon mismo ang pagkakamali nila. Sa pressure, isang tao ang gumawa ng maling desisyon. Isang field worker na tagasunod lang ng utos ang lumapit sa akin nang walang pasabi. Wala siyang dalang physical evidence. Kwento lang ang dala niya, at sapat na ang kwentong iyon para mabuksan ang isang bagong layer. Sinabi niyang may shipment na hindi dapat ginawa pero pinilit. May bigla ang pagbabago sa schedule. May mga utos na magkakasalungat. Hindi niya alam kung ano ang karga. Ang alam lang niya, ng gabing iyon, inutusan ang lahat na huwag magtanong. Hindi ko itinala ang pag-amin niya. Tanda ko lang. Sa ganitong kondisyon, mas ligtas ang memorya kaysa papel. Nilinaw ng pag-amin ang isang mahalagang bagay. Nagsisimula ng gumuho ang sistema mula sa loob. Kapag ang pagsunod ay naging takot, lalabas ng kusa ang pagkakamali. Pinatibay ko ang stratehiya ko. Walang malaking hakbang, walang kapansin-pansing manyobra. Pinikip ko lang ang galaw nila gamit ang procedure. Bawat submission dapat kumpleto. Bawat revision dapat may paliwanag. Bawat discrepancy dapat markahan, hindi bilang akusasyon, kundi bilang requirement. Ito ang punto kung saan tumigil ako sa paghahabol ng external evidence at sinimulang gamitin ang internal pressure. Hindi nila ako pwedeng atakihin ng hindi nagbubukas. Hindi rin sila pwedeng tumigil ng hindi nagdudulot ng hinala. Sa pagitan ng dalawang iyon, ang pagkakamali ang nag-iisang daan palabas.
Sa huling gabi ng kabanatang ito, nakaupo ako mag-isa sa kwarto nakatitig sa mga tala na halos bumuo na ng buong larawan. Alam kong ang katapusan ng kasong ito ay hindi darating ng may pagsabog o malaking drama. Darating ito sa anyo ng isang maliit na pagkakamali na hindi na maitatama. At kapag lumabas ang pagkakamaling yun, dapat handa ako, hindi lang bilang pulis, kundi bilang saksi sa pagguho ng kasinungalingan na masyadong matagal na pinaniwala ang kabutihan. Pinatay ko ang ilaw na may isang paniniwalang lalong tumitigas. Masyado na silang malalim para bumalik at sapat na ang lapit ko para makita silang bumagsak. May yugto sa investigasyon kung saan parang sobrang tahimik ang lahat. Hindi dahil walang galaw, kundi dahil lahat ay naghihintay kung sino ang unang hihinga. Nasa yugtong iyon ako. Wala nang hayagang pananakot, walang suhulan, at walang kapansin-pansing pagkakamali. Ang sistemang itinayo nila ay parang pumasok sa lungga, umaasang mapapagod ako sa oras. Pero doon mismo lumabas ang pagkakataon ko. Inilipat ko ang focus mula sa mastermind at mga taong nakapaligid sa kanya, papunta sa isang elemento na itinuturing na secondary noon, ang approval flow. Sa bawat shipment, laging may isang punto kung saan kailangang aprubahan ang dokumento ng higit sa isang panig. Iyon ang puntong pinili kong i-pressure, hindi gamit ang puwersa, kundi gamit ang pagiging metikulosa. Nagsimula akong humingi ng cross-verification sa pagitan ng mga ahensya. Bagay na bihirang gawin dahil abala. Walang akusasyon, request for clarification lang. Naramdaman ng bawat ahensya na hindi nila ito trabaho, pero dahil dun, nagsimula silang magbatuhan ng tanong. At kapag gumalaw ang tanong ng walang kontrol, hindi naligtas ang sikreto. Mula doon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumabas. Hindi ang mismong magkambing, kundi isang liaison na nag-aayos ng ritmo ng lahat. Ang taong ito ay hindi kailanman lumabas sa harap, hindi kailanman naitala bilang pangunahing responsable, pero laging present sa bawat sangandaan ng desisyon. Hindi ko binanggit ang pangalan niya sa tala. Minarkahan ko lang siya sa isip bilang sentro ng buhol. Sinimulan kong buuin ang larawan ng network hindi mula sa tao, kundi mula sa function. Sino ang kumontak kanino, kailan at para saan? Dahan-dahang nabuo ng pattern ang malinaw na istruktura. Hindi malawak pero malalim. Hindi maraming tao pero napakakoordinado. Nagsimulang maramdaman ulit ang pressure. Sa pagkakataong ito, hindi sa anyo ng banta, kundi sinadyang administrative irregularities. Biglang nawala ang ilang file sa local archives. Nagka-glitch ang digital copies. Hindi ito pagtatakip sa nakaraan, kundi pagpigil sa hinaharap. Alam nilang may mangyayari. Hindi ako nagpanik. Na-anticipate ko na ang hakbang na iyon. Karamihan sa importanteng data ay naitago ko na sa lugar na hindi direktang konektado sa akin. Sinasadya kong magmukhang ako lang ang maihawak ng ebidensya. Padahal ang totoo, pain lang ako. Sa kabilang banda, nagsimula akong makatanggap ng impormasyon mula sa direksyon na hindi ko inaasahan. Isang administrative staff na sumusunod lang sa agos ang nagsimulang questionin ang sariling papel. Hindi siya dumating na may heroic confession. Dumating lang siya na may pagod. Pagod na maging bahagi ng bagay na hindi niya naiintindihan, pero nagsisimula na niyang maramdaman ang epekto. Hindi niya alam ang detalye ng krimen. Pero alam niyang may mga utos na hindi makatwiran. May mga biglaang pagbabago na laging kailangang sundin at may isang bagay na pinakamabigat sa kanya. Tuwing may problema, hindi lumalabas sa ibabaw ang pangalan ng magkambing. Parang pinoprotektahan siya ng isang bagay na mas malaki pa sa kanya. Kinumpirma ng impormasyon ang hinala ko. Ang mastermind ay hindi lang nagtatago sa likod ng magandang imahe, kundi pati na rin sa likod ng istrukturang sadyang ginawang patong-patong. Para mapabagsak siya, hindi ko pwedeng atakihin agad ang sentro. Kailangan kong i-lock ang lahat ng daanan palabas. Nagsimula akong gumawa ng internal report, hindi bilang criminal charge, kundi bilang risk analysis. Ang ganitong report ay bihirang basahin ng malalim, pero kapag nabasa, mahaba ang epekto. Sinulat ko ito gamit ang tuyong lengguwahe, walang emosyon, walang dramatic conclusion. Facts lang na nakatayo mag-isa. Naging yugto ang kabanatang ito kung saan tumigil ako sa paggalaw mag-isa ng hindi namamalayan. Nagsimulang gumalaw ang sistema kahit hindi pa alam kung saan papunta. At kapag gumalaw ang sistema, magsisimulang maipit ang salarin na umaasa sa butas.
Naramdaman ko ang pagbabago sa kilos ng magkambing. Kahit hindi pa kami naghaharap ng diretsahan. Naging magulo ang aktibidad niya. Nadelay ang shipment, nagbago ang schedule. Nagsimula siyang gawin ang pinakamapanganib na bagay para sa taong tulad niya. Magdesisyon mag-isa ng walang buong koordinasyon. Ang pinakamalaking pagkakamali ay laging ipinanganganak ng huling kumpiyansa sa sarili. Nakatayo ako sa isang puntong iba sa dati. Hindi na ako naghahabol ng anino. Naghihintay ako ng reaksyon. Dahil kapag nasukol ang tao, pipili siya sa pagitan ng magtago o gumalaw. At kahit ano ang piliin, mag-iiwan ng bakas. Kailangan ko lang siguraduhin na nandoon ako malapit kapag nangyari yun. Ang huling desisyon ay hindi kailanman dumarating ng maingay. Dumarating ito sa anyo ng kakaibang katahimikan kapag ang lahat ng piraso ay nasa tamang lugar na. Nang araw na iyon, hindi na ako naghanap ng impormasyon. Naghintay lang ako ng isang pagkakamali na hindi na mababawi. Ang unang senyales ay lumabas mula sa biglaang pagbabago ng schedule. Isang shipment na dapat ay nadelay ang biglang pinabilis. Hindi karaniwan ang ruta, hindi ideal ang oras, at masyadong nagmamadali ang paghahanda ng dokumento. Para sa outsider, baka mukha lang itong karaniwang gulo. Para sa akin, senyales ito ng panik. Ang nasusukol na sistema ay laging sumusubok na iligtas muna ang pinakamahalaga. Hindi ako kumilos agad. Hinayaan ko silang maniwala na ligtas ang hakbang na ito. Sinasadya ko pang maglaho sa sirkulasyon ng buong araw. Walang aktibidad, walang tanong, walang presensya. Gusto kong isipin nila na pagod na ako o baka ipinatawag na sa labas ng lugar. Nang gabing iyon, kumilos ako ulit. Pumili ako ng observation point na hindi agaw pansin, malayo sa bakahan at malayo sa main route. Mula doon, nakikita ko ang galaw ng hindi nagmumukhang bantay. Lumitaw ang closed van gaya ng hinala ko. Walang tunog ng hayop, walang senyales ng buhay na karga, isang sasakyan lang, isang driver, at isang destinasyon. Hindi ako nag-iisa ng gabing iyon. Kahit hindi nila alam. Nang hindi nag-i-involve ng maraming tao, nilock ko ang administrative at communication lines. Ano man ang gawin nila ng gabing iyon, hindi maitatanggi kinabukasan. Lahat ay nakatala, hindi ng isang tao, kundi ng sistemang matagal na nilang pinapakinabangan. Sinundan ko mula sa malayo, dumistansya, siniguradong walang mali. Bawat liko, bawat hinto, bawat pagbabago ng bilis ay tinandaan ko sa isip. Walang sobrang adrenaline. Ang meron lang ay lamig gaya ng taong alam na ang ending, pero kailangan pa ring basahin hanggang dulo. Huminto ang sasakyan sa isang lokasyon na hindi rehistrado bilang livestock distribution point. Walang kulungan, walang animal facility, tanging saradong gusali na may mahinang ilaw. Doon na buo ang lahat ng huling katiyakan. Lumabas na sila sa sarili nilang safe zone. Hindi ako pumasok. Hindi kailangan. Hinintay ko hanggang sa mangyari ang isang administrative action na mukhang maliit lang, ang pagpapatibay ng pagtanggap ng karga. Doon na itala ang fatal error nila. Hindi natugma ang data na ipinadala nila sa nangyayari sa field. Sa oras na iyon, alam kong tapos na ang laro. Kinontak ko ang superior ko gamit ang isang maikli at malinaw na pangungusap. Walang emosyon, walang drama, facts lang. Facts na hindi na mababaliktad dahil galing sa iba't ibang sources na nagpapatibay sa isa't isa. Ginawa ang aksyon ng walang dahas, walang sigawan, walang nanlaban. Nang iharap sa akin ang magkambing sa huli, blanko ang tingin niya. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil alam niyang mangyayari to sooner or later. Ang maskara ng kabaitan na suot niya ng maraming taon ay gumuho sa isang gabing masyadong tahimik para tawaging madrama. Hindi ako nakaramdam ng satisfaction. Hindi ako nakaramdam ng panalo. Ang naramdaman ko lang ay pagod na ang krimeng ito ay masyadong pulido para maramdaman ni Numan na bayani siya kapag nabunyag. Nang maikabit ang posas, tumingin ako sa paligid. Walang residenteng nagsisigawan, walang nagkukumpulan. Ilang tao lang ang nakatayo sa malayo na nakatingin ng hindi makapaniwala. Hindi pa nila lubusang naiintindihan ang nangyari at baka hindi talaga magiging handa na tanggapin ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa katapusan, kundi tungkol sa pagbubukas ng katotohanang matagal na nagtago sa likod ng mabuting intensyon. Alam kong pagkatapos ng gabing ito, hindi na magiging pareho ang baryo at ako rin. Pero hindi pa tapos ang trabaho ko.
Isang tuldok lang ang pag-aresto. Mahaba ang epekto at hindi simple ang sagot. Huminga ako ng malalim, tumingin sa langit ng gabi na tahimik na ulit, at naghanda sa anumang naghihintay sa huling kabanata ng paglalakbay na ito. Ilang araw matapos ang pag-aresto, nasa Batangas pa rin ako. Hindi dahil pinipigilan ako ng trabaho, kundi dahil may mga bagay na hindi masosolusyonan ng posas at official report lang. Nahinto na nga ang krimen, pero hindi naman nawala agad ang bakas nito. Nakatira ito sa mukha ng mga tao, sa paraan ng pagtingin nila sa isa't isa, at sa katahimikan na iba na ang pakiramdam ngayon kaysa dati. Tumakbo ang proseso ng batas gaya ng dapat. Ang mga folder na dati ay mabigat, ngayon ay lumilipat na ng maayos. Wala nang harang, wala nang biglaang revision, at wala nang malabong mensahe. Ang sistemang dating pinagsamantalahan ay gumagana na ngayon ng tama. Ironically, parang mas simple ang lahat matapos gumuho ang malaking kasinungalingan. Ipinatawag ako para magbigay ng karagdagang pahayag, hindi bilang bayani, hindi bilang bida, kundi bilang tulay sa mga pira-pirasong hiwalay noon. Nagpaliwanag ako sa patag na lengguwahe ng walang labis o kulang. Hindi kailangan ng facts ng emotional emphasis. Kaya nitong tumayo mag-isa. Sa labas ng investigation room, nakita ko ang ilang residente na nakilala ko mula pa noong dumating ako. Walang direktang nanisi sa akin, pero may distansyang hindi maiiwasan. Para sa kanila, ang katotohanan ito ay hindi lang tungkol sa krimen, kundi tungkol sa pagtatraidor sa tiwala. Ang taong itinuring nilang katulong noon ay naging sugat na mahirap ipaliwanag sa salita. Hindi ko sinubukang magpaliwanag sa kanila. May katotohanang hindi kailangang ipagtanggol. Hahanapin nito ang sariling daan papunta sa kamalayan ng mga tao sa paglipas ng panahon. Isang hapon, naglakad ulit ako sa baryo ng mag-isa. Wala nang pangangailangang umintindi o magtala. Gusto ko lang makita ulit bilang lugar na naging sentro ng isang madilim na bagay, pero nagtatago rin ang buhay na patuloy na umaagos. Naglalaro pa rin ang mga bata, nasa bukid pa rin ang mga magsasaka. Hindi huminto ang buhay dahil lang sa nabunyag ang isang malaking kasinungalingan. Sa puntong iyon, may na-realize akong isang bagay na nakaligtaan ko noon. Trabaho ko bilang pulis hindi lang ang pigilan ang krimen, kundi tanggapin din ang katotohanan na hindi lahat ng sugat ay kayang pagalingin ng batas. Ilang sugat ang kailangang pasanin ng mga nakaranas nito, may perpektong hustisya man o wala. Nang gabi bago ako umalis ng Batangas, naupo ako sa transient house na parang banyaga na sa pakiramdam. Binuksan ko ulit ang personal notes ko, binasa ang mga yapak na dinaanan, mula sa maliit na hinala, tahimik na pressure, hanggang sa sistemang gumuho mula sa loob. Parang ang layo ng lahat, tila naranasan ng ibang tao. Pero alam kong mananatili ng matagal sa akin ang karanasang ito. Hindi ako proud. Hindi rin ako nagsisisi. Ang meron lang ay kamalayan na ang pinakamapanganib na krimen ay madalas na hindi dumarating na may mabagsik na mukha, kundi may ngiti at pangako ng tulong. At ang paglaban dito ay nangangailangan ng higit pa sa tapang. Nangangailangan ito ng pasensya, katumpakan, at kalungkutan na maglakad mag-isa sa mahabang panahon. Kinabukasan ng umaga, umalis ako ng baryo ng walang seremonya. Walang special farewell. Mabagal na umusad ang patrol car sa parehong kalsada noong unang dating ko. Mababa ulit ang hamog sa umaga. Pero sa pagkakataong ito, parang wala itong tinatakpan. Naging bahagi na lang ito ng kalikasan na tumatakbo gaya ng dati. Alam kong maitala ang kasong ito bilang isa sa maraming kaso na nahawakan ko. Pero para sa akin, isa itong paalala na hinding-hindi mawawala. Na ang kabutihang walang bantay ay pwedeng maging kasangkapan ng krimen, at ang tiwalang inabuso ay nag-iiwan ng pilat na mas malalim pa sa pisikal na sugat. Ako si Hendra. Pulis ako at sa liblib na baryo ng Batangas, natutunan ko na minsan, ang pagpapatupad ng batas ay nangangahulugan ng pagtanggap sa katotohanan na hindi lahat ay maililigtas. Pero dapat pa ring pigilan ang krimen sa anumang paraan na posible para matawag na tao. Kakaiba ang takbo ng oras pagkatapos ng lahat. Walang malakas na pagsasara, walang selebrasyon, at walang ginhawa na gaya ng madalas ilarawan ng mga tao. Ang meron lang ay mga ordinaryong araw na bumabalik sa schedule ng trabaho ko. Tila ang kaso sa Batangas ay isang maliit na tuldok lang sa mahabang mapa ng karera ko. Pero alam kong hindi kailanman naging maliit ang tuldok na iyon. Bumalik ako sa tungkulin sa ibang lugar,
Humahawak ng report na dumarating ng sunod-sunod. Nakawan, awayan, maliliit na paglabag. Lahat ay parang mas simple kumpara sa hinarap ko sa baryong iyon. Pero sa gitna ng kasimplihan, madalas bumalik ang alaala ko ng hindi hinihingi. Minsan, habang nagbabasa ng files, naaalala ko ang mukha ng mga residenteng hindi alam na may nakatagong presyo ang tulong na natatanggap nila. Minsan, kapag nakakakita ng administrative data, naaalala ko kung paano pwedeng manipulahin ang numero para maging kasangkapan ng krimen nang walang tumutulong dugo. Lahat ng iyon ay nagpabagal sa akin sa paggawa ng konklusyon, mas naging maingat sa pagkilatis ng mabuting intensyon. Narealize ko na may pagbabago sa akin. Hindi cynical pero mas alerto. Hindi na ako madaling maniwala sa kwentong masyadong maayos pakinggan. Natutunan ko na ang krimen ay hindi laging maingay at ang salarin ay hindi laging mukhang kriminal. Ang aral na iyon ay hindi nakasulat sa alinmang logbook pero nakatatak ng malalim sa isip ko. Isang araw, nakatanggap ako ng maikling balita tungkol sa development ng kaso. Mahaba ang proseso ng batas gaya ng hinala ko. Ilang ibang panig ang nadamay. Ang iba dahil sa kapabayaan, ang iba dahil sa kasakiman. Hindi lahat ay nakakuha ng parusang nararapat. Talagang gumagana ang batas sa sarili nitong lohika, hindi sa personal na hustisya. Nakakapagtaka na hindi ako nagalit nang marinig ko iyon. Napagod lang ako. Pagod dahil naintindihan ko na ang hustisya ay hindi tuwid na linya mula sa krimen papunta sa parusa. Ito ay liko-liko, puno ng kompromiso, at madalas na nag-iiwan ng puwang na hindi kayang punan ng anumang desisyon. Pero may isang bagay na nagpakalma sa akin. Hindi na tumatakbo ang krimen. Wala nang palihim na delivery. Wala nang sistemang nagbabalak kayo ng tao bilang numero. Kahit paano para sa isang lugar, isang network, isang panahon. Minsan kong tinanong ang sarili ko, sulit ba ang lahat ng risiko? Hindi simple ang sagot, pero tuwing binabalikan ko ang tanong na iyon, laging naunang lumabas ang imahe ng kawalan sa mata ng biktima. At sapat na iyon para magpatuloy ako kahit walang kasiguraduhan ng perpektong resulta. Sa ilang gabi, gising pa ako kahit dapat tulog na. Hindi dahil sa bangungot, kundi dahil masyadong puno ang isip. Natutunan kong tanggapin na may mga kaso na hindi talaga tapos kapag sinara na ang file. Tumitigil lang silang gumalaw tapos nabubuhay bilang alaala. At baka ganun talaga dapat. Sinulat ko ang huling tala tungkol sa Batangas hindi para sa archives, hindi rin para sa report. Sinulat ko ito para sa sarili ko bilang paalala na ang trabaho ng pulis ay hindi lang magpatupad ng batas, kundi siguruhin din na hindi mawawala ang pagiging makatao sa gitna ng proseso. Kung balang araw ay babalik ako sa baryong iyon bilang ordinaryong tao, sana makita ko itong buhay na walang aninong bumabalot dito. Sana bumalik ang tiwala ng mga residente kahit hindi na siguro buo. Dahil ang nasirang tiwala ay hindi na maibabalik ng buo, pero pwedeng tumubo sa bagong anyo. Ako si Hendra. Hindi ko itinuturing ang sarili ko na bayani at ayokong maalala bilang kahit ano. Isa lang akong pulis na nagkataong nasa maling lugar sa tamang oras at piniling hindi tumalikod. At kung may isang bagay man akong totoong nalaman pagkatapos ng lahat ng ito, yun ay ang simpleng katotohanan. Pwedeng magtago ang krimen kahit saan, pero hanggat may taong gustong tumingin ng mas matagal, hindi ito magiging ligtas. Tinuturo ng kwentong ito na ang pinakamapanganib na krimen ay hindi yung ginagawa ng maihayagang karahasan, kundi yung nagtatago sa likod ng mukha ng kabaitan. Kapag nagbalak kayo ang masamang intensyon bilang tulong, lumalabo ang hangganan ng tama at mali at madalas na hindi namamalaya ng biktima na niloloko na sila. Ang tiwalang dapat sana ay pundasyon ng relasyon ng tao, ay ginagawang pangunahing kasangkapan para pagsamantalahan ang kapwa. Ipinapaalala rin ng kwento na ang awa at matinding pangangailangan ay pwedeng magtulak sa tao na isuko ang kontrol sa sarili. Sa oras ng kagipitan, ang tao ay madaling maniwala ng walang tanong, tumanggap ng walang pag-intindi, at ipaubaya ang mahahalagang desisyon sa iba. Sa puntong iyon nakakahanap ng butas ang krimen. Hindi dahil mahina ang biktima, kundi dahil pinipilit sila ng sitwasyon na umasa sa sinumang nag-aalok ng solusyon. Sa kabilang banda, ipinapahiwatig ng kwento na ang sistematikong krimen ay hindi kailanman tumatayo mag-isa. Lumalago ito dahil sa pagpapabaya, kapabayaan, at pagsunod ng walang tanong. Marami ang nasasangkot hindi dahil sa masamang intensyon,
kundi dahil piniling manahimik, sumabay sa agos, o pakiramdam ay hindi nila problema. Ang mahalagang mensahe ay madalas na tumatagal ang malaking krimen, hindi dahil magaling ang salarin, kundi dahil masyadong maraming tao ang nagbubulag-bulagan. Mula sa pananaw ng tagapagpatupad ng batas, itinuturo ng kwento na ang hustisya ay hindi laging dumarating ng mabilis o perpekto. Ang pagpapatupad ng batas ay hindi lang paghuli ng salarin, kundi pagharap din sa dilema moral, psychological pressure, at personal risk. Hindi lahat ng laban ay nakikita at hindi lahat ng sakripisyo ay kinikilala. Pero, dapat pa ring ipaglaban ang hustisya, kahit na hindi laging kasiya siya ang resulta para sa lahat. Ang isa pang mahalagang mensahe ay tungkol sa importansya ng social vigilance. Ang tunay na kabaitan ay hindi takot sa transparency at ang tapat na tulong ay hindi nangangailangan ng sobrang paglilihim. Kapag ang tulong ay humihingi ng buong tiwala ng walang puwang para magtanong, doon dapat lumabas ang pagiging alerto. Ang pagiging kritikal ay hindi nangangahulugang kawalan ng empatya, kundi anyo ng proteksyon sa sarili at sa iba. Binibigyang diin din ng kwento na ang sistema at burokrasya, kapag hindi binantayan, ay pwedeng maging napaka-epektibong kasangkapan ng krimen. Ang mga numero, dokumento, at prosedur na mukhang neutral ay pwedeng gamitin para pagtakpan ang paglabag sa karapatang pantao. Kaya naman, ang integridad, katumpakan, at tapang na questionin ang katiwalian ay responsibilidad ng lahat, hindi lang ng mga alagad ng batas. Sa huli, ang pinakamalaking aral ng kwentong ito ay dapat laging maging sentro ng bawat kilos ang pagiging makatao. Kapag ang tao ay tinrato bilang kalakal, kapag ang katawan at buhay ay sinukat gamit ang numero, doon guguho ang halaga ng pagiging tao. Ang paglaban sa ganitong uri ng krimen ay hindi lang tungkol sa batas, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng dignidad ng tao. Inaanyayahan tayo ng kwentong ito na maging mas sensitibo, mas maingat, at mas matapang na manindigan, magtanong, tumanggi kung may hindi makatwiran, at tumayo sa panig ng tama kahit nag-iisa. Dahil ang krimen ay maaaring laging makahanap ng bagong paraan para magtago. Pero hanggat may taong handang tumingin ng mas malalim at hindi tumatalikod, hindi kailanman ganap na matatalo ang katotohanan.